Ang pamilyar na init ng araw sa probinsya ang unang sumalubong kay Marco pagbaba niya ng bus. Ngunit hindi ito ang init na nakapapaso, ito ang init na may kasamang yakap, isang paalala na sa wakas, nakauwi na siya. Mahigpit niyang hinawakan ang brown envelope na naglalaman ng kanyang diploma, ang papel na katibayan ng 4 na taon ng kanyang pagsusunog ng kilay sa Maynila. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Sa isip-isip niya, nakikita na niya ang mukha ng kanyang ama, si Mang Turing, ang mga mata nitong bahagyang luluha, ngunit mapupuno ng di matatawarang pagmamalaki. Umuwi na ako, tay, bulong niya sa hangin. May inhinyero na kayo. Inayos niya ang pagkakasabit ng kanyang lumang backpack at nagsimulang maglakad. Ang daan patungo sa kanilang maliit na komunidad sa loob ng Hacienda de Leon ay kabisado niya, bawat lubak, bawat puno ng mangga, bawat bahay na may nakadungaw na matatanda para bumati. Ngunit ngayon may kakaiba. Ang karaniwang masayang hiyawan ng mga batang naglalaro sa kalsada ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Ang mga bintana ng mga bahay kubo na dati ilaging bukas para magpatuloy ng sariwang hangin ay pawang nakasara, na para bang may kinatatakutang masamang espiritu sa labas. Kumunot ang noo ni Marco. Nasaan ang mga kapitbahay nila? Nasaan si Aling Pacing na laging nagtitinda ng banana Q sa may kanto? Nasaan ang mga kaibigan niyang sina Berto at Lando na dapat sana inag-iinuman na sa ilalim ng puno ng akasya? Isang malamig na kaba ang unti-unting gumapang sa kanyang dibdib, pinapawi ang init ng araw. Binilisan niya ang kanyang mga hakbang, ang bawat yabag ay mas mabigat kaysa sa nauna. Ang ngiti sa kanyang mukha ay matagal nang naglaho, napalitan ng isang maskara ng pag-aalala. Pagdating niya sa tapat ng kanilang munting bahay, lalo siyang kinabahan. Nakasara rin ang kanilang pinto at bintana. Ang mga manok na alaga ng kanyang ina ay wala sa kanilang kulungan. Ang buong paligid ay balot sa isang katahimikang hindi natural, isang katahimikang nagbabadya ng trahedya. Inay! Tay, tawag niya, ang boses ay bahagyang nanginginig. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto na hindi naman nakalock. Ang eksenang tumambad sa kanya ay tuluyang dumurog sa kanyang puso. Sa gitna ng kanilang maliit na sala, nakaupo sa isang silyang yantok ang kanyang ina, si Aling Nena. Nakayuko ito, ang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa bawat pigil na hikbi. Hindi ito ang ina na inaasahan niyang sasalubong sa kanya ng isang mainit na putahe ng adobo at walang katapusang mga tanong. Ito ay isang babaeng ginupo ng kalungkutan. Inay, ulit ni Marco, ang boses niya ay halos pumatak na sa sahig. Dahan-dahang itinaas ni Aling Nena ang kanyang mukha. Ang mga mata nito'y namumugto at pula, ang pisngi basang-basa ng luha. Nang makita siya, isang panibagong bugso ng iyak ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Mabilis na lumapit si Marco at lumuhod sa harap ng ina, hinawakan ang mga kamay nitong nanlalamig. Inay, anong nangyari? Nasaan si Itay? Tanong niya, ang kaba sa kanyang dibdib ay isa ng mabigat na bato. Ang diplomang kanina lang ay simbolo ng kanyang tagumpay ay tila isa na ngayong walang kwentang piraso ng papel sa kanyang kamay. Ang tatay mo. Marco, anak ti. Hirap na hirap si Aling Nena na buuin ang mga salita sa pagitan ng kanyang mga hikbi. Kinuha siya. Kinuha siya ng mga pulis. Para siyang binuhusan ng nagielong tubig. Pulis? Bakit, inay? Anong ginawa ni Itay? Humigpit ang hawak ni Aling Nena sa kamay ni Marco na para bang doon kumukuha ng lakas. Patay na si Don Ricardo, anak. Ang balitang iyon ay isa pang suntok sa sikmura ni Marco. Si Don Ricardo, ang may-ari ng Hacienda de Leon, ang taong tinitingala ng kanyang ama, ang taong palihim na nagpaaral sa kanya sa Maynila. Paanong nangyari iyon? Namatay daw sa isang aksidente, nahulog sa kabayo, patuloy ng kanyang ina, ang boses ay basag. Pero sinisisi nila ang mga tauhan. Pagkukulang daw. Isinara ang hacienda at ang tatay mo, bilang katiwala, siya ang unang dinampot. Kasama ang iba pa nating mga kasamahan. Nasa presinto silang lahat ngayon. Isang galit na hindi niya pa naramdaman kailanman ang nagsimulang umakyat mula sa kanyang puso, patungo sa kanyang lalamunan. Si Mang Turing, ang kanyang ama na nagbuhos ng halos 40 taon ng kanyang buhay sa paglilingkod sa hacienda. Ang taong mas kilala pa ang bawat sulok ng lupain kaysa sa sarili niyang bakuran. Isang kriminal. Impossible.
Sino ang gumawa nito, inay? Sino ang nag-utos, mariing tanong ni Marco. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Aling Nena. Ang bagong reyna, anak. Ang anak ni Don Ricardo na kadarating lang mula sa Amerika. Siya na raw ang bagong namamahala. Si Senorita Carmela. Carmela. Ara. Ang pangalan ay umalinggaw sa isipan ni Marco. Ang kaisa-isang anak ni Don Ricardo na halos 10 taon na niyang hindi nakikita. Ang batang babae na dati nakikipaglaro sa kanila sa mga pilapil, ngayon ay isang estrangherang may kapangyarihang wasakin ang kanilang mga buhay. Tumayo si Marco, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa magkabilang gilid. Ang desisyon ay nabuo sa kanyang isipan, matatag at hindi na mababago. Saan po siya mahahanap? Huwag, anak, pagmamakaawa ng kanyang ina, hinahawakan ang lailayan ng kanyang pantalon. Mapanganib. Iba na siya ngayon. Ngunit hindi na nakinig si Marco. Hinalikan niya ang noo ng kanyang ina at kinuha ang envelope na naglalaman ng kanyang diploma. Hindi na para ipagmalaki, kundi para maging paalala sa sarili kung bakit kailangan niyang lumaban. Lumabas siya ng bahay at tinahak ang daan patungo sa mansyon, ang tirahan ng mga De Leon, ang sentro ng kapangyarihan at ngayon, ng kawalang katarungan. Kasabay ng kanyang paglalakad ang pagpatak ng mga unang butil ng ulan. Habang papalapit siya sa dambuhalang gate ng mansyon, bumuhos ang malakas na ulan na para bang nakikidalamhati ang langit sa bigat ng kanyang nararamdaman. Ngunit hindi niya ito ininda. Hinayaan niyang mabasa ang kanyang damit at buhok. Ang lamig ng ulan ay walang-wala kumpara sa apoy na nag-aalab sa kanyang puso. Sumilong siya sa maliit na waiting shed sa tapat ng gate at naghintay. Walang nag-abalang magtanong kung sino siya o kung ano ang kanyang kailangan. Ang mga gwardiya, na dati palangiti sa kanya, ay hindi siya tinitingnan, ang mga mukha'y blanko at malamig. Lumipas ang 1 oras, pagkatapos ay isa pa. Basang-basa na siya at nanginginig sa ginaw, ngunit nanatili siyang nakatayo, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa bakal na gate na nagsisilbing harang sa pagitan ng kanyang mundo at ng mundo ni Carmela de Leon. Sa wakas, isang itim at makintab na sasakyan ang huminto sa tapat ng gate. Bumukas ito at isang babaeng nakasuot ng itim na bestida ang bumaba, pinapayungan ng isang driver. Siya na iyon. Kahit malayo, alam ni Marco. Ang tindig, ang paraan ng paglalakad, may otoridad, may lamig. Sumigaw siya. Senorita de Leon. Hindi siya lumingon. Nagpatuloy lang ito sa paglakad. Senorita Carmela, sigaw niyang muli, mas malakas, puno ng desperasyon. Sa pagkakataong ito, huminto siya. Dahan-dahan, na parang bawat galaw ay kinakalkula, lumingon siya paharap sa kanya. Ang payong na hawak ng driver ay bahagyang tumagilid, at sa unang pagkakataon sa loob ng halos 1 dekada, nakita ni Marco ang mukha ni Ara de Leon. Hindi na ito ang batang may putik sa pisngi at may malawak na ngiti. Ang kaharap niya ngayon ay isang estranghera. Ang kanyang balat ay makinis at maputi, ang kanyang buhok ay bagsak at perpekto ang gupit kahit bahagyang nabasa ng ambon. Ngunit ang mga mata niya, doon nakatago ang pinakamalaking pagbabago. Ang dating masayahing mga mata ay napalitan ng isang malamig at walang emosyong tingin, tila isang malalim na balon na walang sinumang makasisilip sa kailaliman. 2 gwardiya ang mabilis na lumapit kay Marco, matitigas ang mga braso na humarang sa kanyang daraanan. Umalis ka na dito, bago ka pa namin kalagkarin, sabi ng isa. Sandali, isang boses na may otoridad ang pumigil sa kanila. Boses ni Ara. Hayaan niyo siya. Nagkatinginan ang mga gwardiya, ngunit sumunod din isang hakbang ang ginawa ni Ara papalapit, sapat lang para marinig siya ng malinaw sa gitna ng patak ng ulan. Ano ang kailangan mo? Tanong niya, ang boses ay kasing lamig ng kanyang mga mata. Walang bakas ng pagkakakilala, walang bahid ng anumang sentimiento. Napalunok si Marco, pinipilit na hanapin ang kanyang boses. Senorita, ako po si Marco, anak ni Mang Turing. Tumango lang si Ara, isang maliit at halos hindi mahahalata na paggalaw ng ulo. Alam ko kung sino ka. Ano ang kailangan mo? Ang ama ko po si Mang Turing Santos, buong buhay niya po siyang nagsilbi sa pamilya ninyo, sa hacienda. Hindi po siya magnanakaw. Hindi po siya kriminal, pagmamakaawa ni Marco, ang bawat salita ay may bigat ng katotohanan at pag-asa. Pakiusap po, palayain niyo na siya. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila,
tanging ang lagaslas ng ulan ang maririnig. Pinagmasdan siya ni Ara mula ulo hanggang paa, ang kanyang tingin ay matalim, tila sinusuri ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. Ang Hacienda de Leon ay nasa ilalim ng bagong pamamahala, sabi niya sa wakas, ang bawat salita ay malinaw at matigas. Ang mga dating patakaran at sentimiento ay wala ng bisa. Ang pagkamatay ng aking ama ay isang trahedya na nangangailangan ng pananagutan. Lahat ng empleyado ay opisyal ng tinatanggal sa serbisyo, epektibo ngayong araw. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Marco na parang isang malaking pader. Tinatanggal sa serbisyo. Lahat. Ang mga pamilyang isinilang at lumaki sa hacienda. Ang mga taong walang ibang alam na buhay kundi ang maglingkod sa mga De Leon. Ang pag-asa sa kanyang dibdib ay biglang naging abo. Ang galit ay napalitan ng isang malawak na kawalan. Tinalikuran na siya ni Ara at nagsimula ng maglakad patungo sa mansyon. Para kay Marco, iyon na ang katapusan. Wala na. Talo na sila. Napayuko siya, hinayaang tumulo ang ulan sa kanyang mukha, nakikisabay sa mga luhang hindi niya namalayang nagsimula na palang pumatak. Nabigo siya. Nabigo niyang iligtas ang kanyang ama. Marco Santos. Napaangat siya ng tingin. Muli itong huminto, ngunit hindi lumingon. Nag-aral ka sa Maynila, patuloy nito. Agriculture Engineering. Nagtapos ka na may karangalan. Nagulat si Marco. Paano niya nalaman? Dahan-dahan itong lumingon muli at sa pagkakataong ito, may kakaiba sa kanyang mga mata. Hindi na ito blanko. Mayroon itong kalkulasyon. Isang katalinuhang nakakakilabot. Ang hacienda ay nangangailangan ng pagbabago, hindi ng katapatan na nakabase sa nakaraan, sabi ni Ara. Ang boses ay mas mababa na, mas personal. Kailangan ko ng isang taong nakakaintindi sa lupaing ito, pero may bagong pananaw. Kailangan ko ng isang taong hindi takot gumawa ng mahihirap na desisyon. Kailangan ko ng isang inhinyero. Lumapit siya ng isa pang hakbang. Ang distansya sa pagitan nila ay halos 2 dipa na lang. Kitang-kita ni Marco ang butil ng ulan na dumadaloy sa pisngi nito. Lahat sila ay tanggal na, pag-ulit niya, na parang isang pangungusap na pinal. Pero ikaw, binibigyan kita ng alok. Magtrabaho ka para sa akin. Napatulala si Marco. Ang utak niya ay hindi kayang iproseso ang narinig. Magtrabaho para sa kanya? Ang babaeng nagpakulong sa kanyang ama? Ang babaeng nagtaboy sa lahat ng kanilang mga kababayan? Anong uri ng kabaliwan ito? Nakita niya sa isip niya ang mukha ng kanyang ina na umiiyak. Nakita niya ang rehas ng kulungan na naghihiwalay sa kanyang ama. At naintindihan niya. Ito ay isang kasunduan sa demonyo, ngunit ito rin ang nag-iisang pinto na bumukas para sa kanya sa gitna ng kadiliman. Kung tatanggihan niya ito, lahat ay tapos na. Ngunit kung tatanggapin niya kung makakapasok siya sa loob baka sakali. Baka sakali may magawa pa siya. Huminga siya ng malalim, ang hangin ay malamig at mabigat sa kanyang baga. Tinitigan niya si Carmela, Ara, De Leon sa mga mata, tinatanggap ang hamon na nakapinta roon. Ang kanyang boses, nang sa wakas ay lumabas, ay halos isang bulong ngunit puno ng bigat ng isang desisyong magpapabago sa lahat. Payag ako, sabi niya. Tinatanggap ko ang alok ninyo, maam. 2:00 na ng madaling araw, ngunit para kay Ara, ang oras ay isang konsepto na nawalan na ng saysay. Nakaupo siya sa malaki at malawak na silyang katad sa loob ng opisina ng kanyang ama, ang silyang dati isimbolo ng kapangyarihan at ngayon ay parang isang tronong gawa sa abo at alaala. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang maliit na desk lamp na nagbibigay diin sa makapal na alikabok sa hangin at sa mga bunto ng papeles na naghihintay ng kanyang desisyon. Ang hangin ay mabigat sa amoy ng lumang papel, tabako, at ang natitirang halimuyak ng pabango ng kanyang ama. Ipinikit ni Ara ang kanyang mga mata at huminga ng malalim, hinahayaang saksakin ng amoy na iyon ang kanyang puso. Sa isang iglap, tila naroon lang sa tabi niya si Don Ricardo, nakangiti, handang sabihin na lahat ay magiging maayos. Ngunit pagdilat niya, ang kaharap lang niya ay ang sarili niyang refleksyon sa madilim na salamin ng bintana, isang babaeng pagod, may namumugtong mga mata, at balot sa itim na damit ng pagluluksa. Ang kanyang daliri ay marahang gumuhit sa ibabaw ng lamisang gawa sa nara, sinusundan ang mga gasgas na iniwan ng maraming taon ng pagtatrabaho. Sa gilid, naroon ang litrato ng kanyang ama.
Isang Don Ricardo na mas bata, nakangiti ng malawak, habang karga-karga ang isang batang ara na mailaso sa buhok. Isang pamilyar na kirot ang kumalat sa kanyang dibdib. Isang kirot na may pangalang kipagsisisi. Sorry, pa, bulong niya sa katahimikan, ang mga salita ay halos hindi marinig. Sorry kung wala ako sa tabi mo. Sorry kung huli na ang lahat. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata, bumagsak mismo sa salamin ng litrato. Mabilis niya itong pinunasan na para bang ang pagpapakita ng kahinaan, kahit sa sarili lang niya, ay isang uri ng pagkakasala. Kailangan niyang maging matatag. Para sa alaala ng kanyang ama. Para sa hasyenda. Ito na lang ang natitira sa kanya. Isang marahang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisa. Pumasok ang kanyang tiyo Mateo, may daladalang isang tasa ng mainit na tsokolete. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala, ang klase ng pag-aalalang laging nagpapagaan sa loob ni Ara noong bata pa siya. Gising ka pa, Hija, sabi nito sa malumanay na boses. Inilapag niya ang tasa sa mesa. Hindi ka dapat nagpupuyat ng ganito. Kailangan mo ng lakas. Marami pa po akong kailangang ayusin, tiyo, sagot ni Ara, pilit na pinatatag ang kanyang boses. Umupo si Tiyo Mateo sa silyang nasa harap ng mesa, ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Alam ko, Ara. Alam ko ang bigat na pinapasan mo. Ngunit tandaan mo, narito lang ako. Narito kami para sa iyo. Hindi ka nag-iisa sa laban na ito. Ang mga salitang iyon ay nagbigay ng kaunting ginhawa sa kanya. Salamat po, Tiyo. Huminga ng malalim si Tiyo Mateo, tila naghahanda para sa isang mahirap na usapan. Tungkol sa desisyon mo kanina ang pagtanggal sa lahat ng manggagawa, alam kong masakit. Pero iyon ang tamang gawin. Tumingin si Ara sa labas, sa kadilimang bumabalot sa hasyenda. Ang imahe ng lalaking basang-basa sa ulan kanina, si Marco Santos, ay biglang sumagi sa kanyang isipan. Ang desperasyon sa mga mata nito, ang bigat sa boses nito. Isang kurot ng konsensya ang kanyang naramdaman, ngunit mabilis niya itong iwinaksi. Kailangan po, Tiyo, sabi niya. Ang hasyenda ay nalulugi. Ang mga kagamitan ay luma, ang mga proseso ay makaluma. Ang katapatan nila ay nasa nakaraan, hindi sa kinabukasang kailangan nating buuin. Tumango si Tiyo Mateo, ang mukha ay nagpapakita ng pagsang-ayon. Tama ka. At isa pa, pamangkin iba na ang panahon. Matapos ang nangyari sa papa mo, mahirap nang malaman kung sino talaga ang mapagkakatiwalaan. Mas mabuti nang magsimula tayo muli. Isang malinis na simula. Ang kanyang boses ay banayad, ngunit ang bawat salita ay tila nagtatanim ng binhi ng pagdududa sa isipan ni Ara. Ang pagkuha mo sa anak ni Turing kay Marco isang matalinong hakbang. Kailangan natin ng tulay sa pagitan ng luma at bago. Ngunit mag-iingat ka pa rin, Hija. Dugo pa rin ang manggagawa ang nananalaytay sa kanya. Pinagmasdan ni Ara ang kanyang tiyuhin. Sa lahat ng tao, si Tiyo Mateo na lang ang natitira sa pamilya ng kanyang ama na maaari niyang sandalan. Ang kanyang mga payo ay tila lohikal at nagmumula sa pagmamalasakit. Ngunit sa isang sulok ng kanyang isipan, may isang maliit na boses na nagtatanong, isang boses na hindi niya pinapansin. Kinabukasan, mula sa bintana ng kanyang opisina, pinanood ni Ara ang hasyenda. Ang katahimikang bumalot sa komunidad ng mga manggagawa ay may dalang bigat. Ngunit sa mga bukirin, nagsisimula na ang trabaho, kahit paano. At doon, nakita niya si Marco Santos. Hindi ito nakaupo lang sa isang tabi. Kasama nito ang iilang natitirang mekaniko, nakalubog ang mga kamay sa makina ng isang lumang traktora, na halos isang buwan nang hindi gumagana. Nakikinig ito, nagtatanong, at pagkatapos ay nagbibigay ng instruksyon. Mayroon siyang natural na otoridad na hindi nanggagaling sa pagsigaw, kundi sa kaalaman. Pagkalipas ng isang oras, umandar ang makina ng traktora, ang tunog nito ay tila isang himno ng pag-asa sa gitna ng katahimikan. Hindi napigilan ni Ara na makaramdam ng bahagyang paghanga. Ang kanyang desisyon na kunin ito ay base sa malamig na kalkulasyon, isang inhinyero na lumaki sa hasyenda. Isang perpektong kasangkapan. Ngunit habang pinagmamasdan niya ito, nakikita niya ang higit pa sa isang kasangkapan. Nakikita niya ang isang leader. At iyon ay parehong nakatutulong at nakababahala. Ano ba talaga ang motibo ng lalaking ito? Ang pagtanggap niya ba sa alok ay dahil sa desperasyon o isang paraan para makapasok sa kampo ng kaaway?
Ang pag-iisip niya ay natigil nang pumasok ang isang cat. Ulong. Maam Ara, nakahain na po ang hapunan. Hinihintay na po kayo ng Senora Isabela. Bumigat ang pakiramdam ni Ara. Ang pagharap sa kanyang ina ay isa pang laban na kailangan niyang pagdaanan araw-araw. Ang hapagkainan ay mahaba at malaki, sapat para sa 20 tao, ngunit ngayon ay 2 lang silang nakaupo sa magkabilang dulo. Ang katahimikan ay pinuputol lamang ng kalansing ng kanilang mga kubyertos. Kumusta ang araw mo, anak? Basag ni Senora Isabela sa katahimikan. Okay lang po, maikling sagot ni Ara, hindi inaalis ang tingin sa kanyang plato. Narinig ko ang nangyari kanina ang pagtanggal mo sa mga trabahador, sabi ng kanyang ina, maihimig ng pag-aalala. Hindi ba't masyadong marahas iyon, Ara? Ang mga taong iyon ay matagal nang nagsisilbi sa atin. Isang inis ang biglang sumiklab sa dibdib ni Ara. Marahas? Ang mas marahas, Mama, ay ang pabayaan kong malugi ang iniwan ni Papa, matigas niyang sabi. Itinigil niya ang pagkain at tinitigan ang ina. At kung pag-uusapan natin ang paglilingkod, nasaan ang paglilingkod ninyo sa alaala niya? Agad-agad, ang kasama niyo na ay si Congressman Valderrama. Ang mukha ni Senora Isabela ay bahagyang namutla. Isang bakas ng sakit ang dumaan sa kanyang mga mata bago ito napalitan ng isang pamilyar na pader ng pagdistansya. Hindi mo naiintindihan, Ara. Ang hindi ko maintindihan, tumaas ang boses ni Ara. Hindi ko maintindihan kung paano ninyo nagagawang makipagkita sa ibang lalaki habang ang katawan ni Papa ay hindi pa nga lumalamig sa kanyang libingan. Iyan ba ang pagluluksa? Iyan ba ang pagmamahal? Ara, tama na, sabi ni Senora Isabela, ang boses ay nanginginig. May mga bagay na hindi mo alam. Kung ganoon, ipaalam ninyo sa akin, hamon ni Ara. Ngunit umiling lang ang kanyang ina, ang mga mata ay puno ng luhang hindi pinapakawalan. Tumayo si Ara, ang galit at frustrasyon ay nangingibabaw sa kanya. Nawalan na siya ng ganang kumain. Wala na tayong dapat pag-usapan, sabi niya at mabilis na tinalikuran ang hapagkainan, iniwan ang kanyang ina na mag-isa sa gitna ng malawak at malungkot na silid. Bumalik si Ara sa opisina, ang puso ay mas mabigat kaysa kanina. Pakiramdam niya ay mag-isa siyang lumalaban sa buong mundo. Umupo siya sa kanyang silya at sa hindi malamang dahilan, kinuha niya ang folder na may markang T. Santos, Marco. Binuklat niya ito. Naroon ang litrato nito para sa kanyang seryoso ang mukha, matalim ang mga mata. Sa ilalim nito, ang kanyang mga dokumento mula sa universidad. At doon niya nakita. Marco Santos. Bachelor of Science in Agricultural and Biosystems Engineering. Magna cum laude. Napatitig siya sa mga salitang iyon. Magna cum laude. Hindi lang siya isang ordinaryong graduate. Isa siyang henyo sa kanyang larangan. Mas lalong naging komplikado ang lahat. Ang lalaking ito ay hindi lang isang desperadong anak ng manggagawa. Isa siyang kalibreng propesyonal na maaaring pumili ng kahit anong kumpanya sa Maynila. Pero pinili niyang manatili dito. Bakit? Biglang nag-ring ang kanyang cellphone, ang tunog ay tila isang hiyaw sa katahimikan ng gabi. Isang unknown number. Nag-alinlangan siya, ngunit sinagot din ito. Hello? Walang sumagot. Tanging isang static na tunog lang ang kanyang narinig. Hello, ulit niya, medyo nainis. Biglang, isang boses ang narinig niya mula sa kabilang linya. Isang boses na sinadyang baguhin, tila dumadaan sa isang voice changer. Malamig, mekanikal at walang emosyon. Alam namin ang ginawa ng ama mo, Carmela. Nanigas si Ara sa kanyang kinaupuan. Ang kanyang paghinga ay biglang huminto. Magbayad ka, patuloy ng boses, o malalaman ng lahat. Pagkatapos ay isang click. Ibinaba na ang tawag. Nakatitig lang si Ara sa cellphone na hawak niya, ang kanyang kamay ay nanginginig. Ang lamig na naramdaman niya kanina sa mga mata ni Marco ay walang-wala kumpara sa yelong gumapang sa kanyang buong katawan. Ang mga anino sa opisina ay tila biglang humaba, at ang bigat ng pagiging isang delyon ay hindi na lang tungkol sa pagsisisi at responsibilidad. Ngayon, mayroon na itong kasamang panganib. Isang panganib na hindi niya alam kung paano haharapin ng mag-isa. Ang unang araw ni Marco bilang inhinyero ng Hacienda de Leon ay nagsimula sa isang nakabibinging katahimikan.
Hindi na siya si Marco, ang anak ni Mang Turing, ang kaibigan ni Berto at Lando. Ngayon, sa mata ng mga taong dati niyang kalaro at kasalo sa pagkain, isa na siyang banyaga. Siya si Mr. Santos, ang kanang kamay ng babaeng nag-alis sa kanila ng kabuhayan. Pagdaan niya sa maliit na nayon ng mga manggagawa, ang mga pintong dati ilaging bukas para sa kanya ay nagsasara. Ang mga ngiting bumabati ay napalitan ng matatalim na tingin at masasakit na bulungan na dinadala ng hangin. Nakita niya si Berto, ang kaibigan niya mula pagkabata, na nag-aayos ng sirang bakod. "Berto, pare," bati niya, pilit na pinasigla ang boses. Tumingin lang ito sa kanya, isang tingin na puno ng sama ng loob, bago muling ibinalik ang atensyon sa ginagawa, na para bang si Marco ay isang anino lamang. Ang asawa ni Berto, si Elena, ay mabilis na lumabas ng bahay at hinila ang asawa papasok, isinarado ang pinto ng may kaunting kalabo. Narinig niya ang salitang iyon, isang pamilyar na laso na ibinubulong sa kanyang likuran, traidor. Napabuntong hininga si Marco. Ito ang kabayaran. Bawat malamig na tingin, bawat isinarang pinto, ay isang paalala ng desisyong ginawa niya sa ilalim ng ulan. Ngunit sa tuwing nararamdaman niya ang bigat nito, iniisip niya ang kanyang ama sa loob ng selda, ang kanyang ina na tahimik na umiiyak sa kanilang bahay. Para sa kanila ito, sabi niya sa sarili. Titiisin ko. Dumiretso siya sa opisina, bitbit ang isang rolyo ng papel na pinagpuyatan niya buong gabi. Naabutan niya si Ara de Leon na nakaupo sa likod ng malaking mesa ng ama nito, seryosong sinusuri ang mga dokumento. Ang itsura nito ay mas pagod kaysa noong huli niya itong makita. May namumuong itim sa ilalim ng mga mata nito. "Ma'am," sabi ni Marco, bahagyang kumatok sa bukas na pinto. Tumingala ito, ang mga mata ay blanko at propesyonal. Santos. Anong may paglilingkod ko sa iyo? Formal. Opisyal. Malinaw ang linya sa pagitan nila. Mas mabuti na rin siguro. Inilatag niya ang rolyo ng papel sa isang maliit na mesa. May proposal po ako para sa irrigation system ng Zona 3. Kung maglalagay po tayo ng drip irrigation sa halip na flood irrigation, makakatipid tayo ng halos 40% sa tubig at mapapataas ang ani ng 10% sa unang taon. Lumapit si Ara at pinag-aralan ang plano. Ang kanyang mga mata ay mabilis na gumalaw, sinusuri ang bawat kalkulasyon, ang bawat guhit. Nakita ni Marco ang isang kislap ng katalinuhan sa mga matang iyon, isang bagay na hindi niya napansin noon. Magkano ang gagastusin? Tanong nito, hindi pa rin inaalis ang tingin sa plano. Mas malaki po ang initial investment, pag-amin ni Marco. Pero mababawi po natin ang gasto sa loob lang ng 2 taon dahil sa matitipid sa kuryente at sa dagdag na ani. Ilang sandali itong natahimik, tila tinitimbang ang kanyang mga salita. Sa wakas, tumingin ito sa kanya. Okay. Gawin mo. Pero gusto kong makita ang resulta. Kapag pumalya ito, responsibilidad mo. Opo, ma'am, sagot ni Marco, isang maliit na ngiti ng tagumpay ang sumilay sa kanyang labi. Ito ang unang hakbang. Ang mga sumunod na araw ay ginugol ni Marco sa pagtatrabaho sa bukid. Ang ilang natitirang manggagawa ay umiiwas pa rin sa kanya, ngunit nang makita nila ang kanyang dedikasyon, ang hindi niya pag-aatubiling maglublob sa putik, ang kanyang kaalaman sa makinarya, at ang kanyang pasensya sa pagtuturo, unti-unting nagbago ang kanilang pakikitungo. Mula sa pagiging Mr. Santos, naging Sir Marco na siya, at paminsan-minsan, naririnig na niyang muli ang Marco mula sa ilan. Isang hapon, habang sinusuri niya ang water pump malapit sa mansyon, may narinig siyang isang tunog. Isang pigil na hikbi. Maingat siyang sumilip sa pagitan ng makakapal na dahon ng bougainvillea na nakapalibot sa hardin ng mga rosas, ang paboritong lugar ni Senora Isabela. At doon, nakita niya si Ara. Nakatalikod dito sa kanya, nakaupo sa isang puting bangkong bakal. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Nakita niya itong mabilis na ipinahid ang palad sa kanyang mga mata. Umiiyak ito. Ang reyna ng hasyenda, ang babaeng yari sa yelo at bakal, ay umiiyak ng mag-isa sa hardin. Isang kakaibang damdamin ang pumuno sa dibdib ni Marco. Hindi awa, kundi isang uri ng pag-unawa. Sa likod ng malamig na maskara, sa likod ng matapang na tindig, naroon pa rin pala ang isang taong nasasaktan. Naisip niyang lapitan ito, ngunit pinigilan niya ang sarili. Ito ay isang pribadong sandali.
Ang pagpapakita niya ay isang panghihimasok. Tahimik siyang tumalikod at umalis, dala-dala ang isang imaheng hindi na niya malilimutan. Ang pagkakataong makita ang kahinaan nito ay nagbago sa pananaw ni Marco. Ngunit ang sumunod na pangyayari ang tuluyang nagbago sa lahat. Pauwi na si Marco isang gabi nang makarinig siya ng malakas na sigawan mula sa direksyon ng opisina. Mabilis siyang tumakbo. Ang tumambad sa kanya ay isang eksenang puno ng tensyon. Si Mang Cardo, isa sa mga matagal ng manggagawa na natanggal sa serbisyo, ay naroon, lasing at galit na galit. Wala kayong puso. Hayop ka, sigaw nito kay Ara, na nakatayo sa may pintuan ng opisina, napapalibutan ng dalawang gwardiya na tila hindi alam ang gagawin. Pinaglingkuran namin ang ama mo. Ito ang igaganti mo sa amin? Palalayasin mo kami na parang mga aso. Mang Cardo, umuwi na po kayo, pakiusap ni Ara. Ang boses ay pilit na pinapakalma kahit kitang-kita sa mukha niya ang pagkaalarma. Huwag mo akong utusan, sigaw ni Mang Cardo. Dumampot ito ng isang boteng walang laman mula sa sahig. Marapat lang sa inyo ang masamang nangyari sa ama mo. Magsama kayo sa impyerno. Sa isang iglap, itinaas ni Mang Cardo ang bote, handang ihagis. Walang pag-aalinlangan, kumilos si Marco. Tumakbo siya at humarang sa pagitan ni Ara at ni Mang Cardo. Tama na po, Mang Cardo. Huwag po, sigaw ni Marco. Ang galit ni Mang Cardo ay nabaling sa kanya. Isa ka pa. Traitor. Kinampihan mo ang pumatay sa kabuhayan natin. Itinulak siya ni Mang Cardo ng malakas. Nawala ng balanse si Marco at sumadsad ang kanyang braso sa magaspang na semento, nag-iwan ng mahabang gasgas. Ang bote ay nabitawan ni Mang Cardo at nabasag sa sahig. Iyon ang pagkakataon ng mga gwardiya para sunggaban ito at kalagkarin palayo. Nang mawala na si Mang Cardo, naiwan ang isang nakabibinging katahimikan. Tumingin si Marco kay Ara. Ang mukha nito ay maputla, ang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Isang emosyon ang dumaan doon, takot, bago ito muling napalitan ng pamilyar na malamig na ekspresyon. Okay lang po kayo, ma'am, tanong ni Marco, dahan-dahang tumatayo. Tumingin ito sa gasgas sa kanyang braso. Pumasok ka sa loob, utos nito, ang boses ay bahagyang nanginginig, bago mabilis na tumalikod at pumasok sa opisina. Kinalaunan, nang nasa maliit na kwarto na siya na itinalaga para sa kanya, ang dating safe ng katiwala, may kumatok sa kanyang pinto. Nagulat siya nang pagbuksan niya ito at makita si Ara, may dalang isang maliit na first aid kit. Ma'am, nagtatakang tanong ni Marco. Hindi ito sumagot. Pumasok ito sa loob ng maliit na silid. Ang espasyo ay biglang naging masikip. Amoy ulan at mamahaling pabango ang dala nito. Umupo ka, sabi nito, ang boses ay mas mahina na, hindi na kasing tigas ng dati. Sumunod si Marco, umupo sa gilid ng kanyang kama. Lumuhod si Ara sa harap niya, binuksan ang kit, at kumuha ng bulak at antiseptic. Ang kanyang mga galaw ay tiyak at walang pag-aalinlangan, ngunit napansin ni Marco ang bahagyang panginginig ng mga kamay nito. Ako na po, ma'am, alok ni Marco, medyo nailang sa sitwasyon. Ang babaeng nagpakulong sa kanyang ama ay nakaluhod ngayon sa kanyang harapan, handang gamutin ang kanyang sugat. Huwag kang malikot, sagot nito, hindi man lang tumitingin sa kanya. Maingat niyang hinawakan ang braso ni Marco. Ang kanyang mga daliri ay malamig, ngunit ang pagdampi nito sa kanyang balat ay nagdulot ng isang kakaibang init na gumapang sa kanyang buong katawan. Tahimik niyang nilinis ang sugat. Bawat hapdi ng antiseptic ay hindi niya halos maramdaman dahil ang lahat ng kanyang atensyon ay nasa babaeng nasa harap niya. Ito ang pinakamalapit na distansya niya rito. Mula sa kanyang kinaupuan, nakikita niya ang bawat pilik mata nito, ang perpektong kurba ng kanyang ilong, ang bahagyang pamumula ng kanyang mga labi. Ang amoy ng kanyang pabango, isang pinaghalong bulaklak at citrus, ay tila bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Matapos linisin ang sugat, kumuha ito ng isang band-aid at maingat na idinikit sa kanyang braso. Nang matapos, dahan-dahan itong tumayo. Salamat, sabi ni Marco, ang boses ay halos isang bulong. Tumingin ito sa kanya, at sa pagkakataong iyon, ang pader na laging nakapalibot dito ay tila gumuho ng bahagya. Ang mga mata nito ay hindi na malamig. Mayroon doong pagod, kalituhan, at isang emosyon na hindi niya mapangalanan. Ako dapat ang magpasalamat, sabi nito sa mahinang boses. Kung hindi ka dumating
hindi nito tinapos ang sasabihin. Tumingin ito sa paligid ng maliit na kwarto, sa lumang papag, sa iisang bumbilya na nagbibigay liwanag, sa mga librong nakasalansan sa isang kahon. Ito dito ka natutulog? Tumango si Marco. Okay lang po. Sanay naman po ako. Isang mabilis na pagbabago ang nangyari sa ekspresyon nito. Ang bahagyang lambot ay biglang naglaho, napalitan ng pamilyar na distansya. Para siyang biglang naalala kung sino siya at kung sino si Marco. Inayos nito ang kanyang damit at tumalikod. Bukas, ipapalipat kita sa guest house, sabi nito nang hindi lumilingon. Hindi nararapat na dito natutulog ang inhinyero ng hacienda. Bago pa man makasagot si Marco, nagpatuloy na ito sa paglakad palabas. Ngunit bago ito tuluyang makalabas ng pinto, huminto ito. Yung ginawa mo kanina di. Sabi nito, nakatalikod pa rin. Huwag mo nang ulitin. Hindi ko kailangan ng tagapagligtas. At tuluyan na itong umalis, iniwan si Marco sa gitna ng katahimikan, litong-lito sa mga nangyari. Ang init ng pagdampi ng mga daliri nito ay nanatili pa rin sa kanyang braso, isang paalala ng kakaibang koneksyon na nabuo sa pagitan nila sa maikling sandaling iyon. Habang iniisip niya ang lahat, biglang bumukas muli ang pinto. Ngunit hindi si Ara ang pumasok. Si Tio Mateo. Ang kanyang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Narinig ko ang nangyari, sabi nito, ang boses ay puno ng huwad na pag-aalala. Magiting ang ginawa mo, iho. Pinahanga mo kaming lahat. Salamat po, maikling sagot ni Marco, biglang nakaramdam ng pag-ingat. Ang mga mata ni Tio Mateo ay tumingin sa first aid kit na naiwan sa mesa, pagkatapos ay sa bagong lagay na band-aid sa braso ni Marco. Isang kakaibang ngisi ang sumilay sa kanyang labi. Mukhang inalagaan ka ng mabuti ng pamangkin ko, sabi nito. Ang kanyang tingin ay bumaba sa kamay ni Marco, pagkatapos ay sa kamay ni Ara na kasalukuyan palang nawawala sa dilim sa labas. Matalim at puno ng kahulugan ang tingin na iyon, tila isang babala. Mabait si Ara. Ngunit minsan, ang kabaitan niya ay nagiging kahinaan. Siguraduhin mo lang na hindi mo iyon sasamantalahin. Bago pa man makapag-react si Marco, tumalikod na si Tio Mateo at umalis, iniwan ang isang malamig na pakiramdam sa hangin. Ang babala ay malinaw. Ang titig na iyon ay hindi lang basta titig. Ito ay isang deklarasyon. Ang laro sa Hacienda de Leon ay mas komplikado kaysa sa inaakala niya, at siya, sa hindi malamang dahilan, ay biglang naging isang mahalagang piyesa sa gitna nito. Ang matalim na tingin ni Tio Mateo noong gabing iyon, ang paraan ng pagtingin niya sa braso ni Marco at pagkatapos ay sa kanya, ay nag-iwan ng isang hindi mapakaling pakiramdam sa kalooban ni Ara. Hindi iyon isang simpleng sulyap. Mayroon itong bigat, isang pahiwatig na hindi niya lubos na maunawaan, ngunit sapat na para magtanim ng isang binhi ng pagdududa sa kanyang isipan. Sa mga sumunod na araw, pinilit ni Ara na isantabi ang pakiramdam na iyon, ibinaling ang lahat ng kanyang atensyon sa pag-aaral ng mga papeles ng hacienda. Ngunit habang mas lumalalim siya sa mga numero at mga ulat, ang maliit na binhi ng pagdududa ay nagsimulang tumubo, ang mga ugat nito ay kumakapit sa bawat dokumentong kanyang binubuklat. Isang gabi, habang ang buong mansyon ay tahimik na, muli siyang nagpuyat sa opisina. Sa pagkakataong ito, hindi ang mga kasalukuyang ulat ang kanyang tinitingnan, kundi ang mga mga financial statement mula sa nakaraang 3 taon. Ang mga ulat na ito, ayon kay Tio Mateo, ay maayos at malinis. Ngunit may mali. Napansin ni Ara ang isang paulit-ulit na pattern. May mga malalaking halaga na nakalista sa ilalim ng T miscellaneous and operational expenses, mga halagang walang katumbas na resibo o detalyadong breakdown. Ang mga ito ay aprobado lahat ng iisang tao, Mateo de Leon, ang kanyang pinagkakatiwalaang tiyuhin. Nang sinubukan niyang itanong ito sa kanya kaninang umaga, ang sagot nito ay mabilis at malambing. Ah, yan ba? Mga gastusin iyan para mapanatili ang magandang relasyon sa mga lokal na opisyal, hija. Mga representasyon. Alam mo na, para mapadali ang mga transaksyon ng hacienda. Ang papa mo ang nag-utos niyan. Maaaring kapanipaniwala ang sagot, ngunit hindi nito napawi ang kanyang kaba. Bigla niyang naalala ang isang pag-uusap nila ng kanyang ama, ilang buwan bago siya tuluyang umalis papuntang Amerika. Nagtatalo sila noon tungkol sa kanyang nobyo. Sa gitna ng kanilang mainitang sagutan, nabanggit ng kanyang ama ang isang bagay na hindi niya pinansin noon.
Hindi lahat ng nakangiti sa iyo ay kakampi mo, Carmela. Minsan, ang pinakamalapit sa iyo ang may pinakamatulis na kutsilyo. Huwag kang masyadong magtiwala sa Tio Mateo mo. Masyado siyang ambisyoso. Noon, inakala niyang sinasabi lang iyon ng kanyang ama dahil galit ito. Ngunit ngayon, ang mga salitang iyon ay bumabalik sa kanya na parang isang malamig na hangin, isang babala mula sa libingan. Kasabay ng pagdududa sa kanyang tiyuhin ay ang patuloy na pagdating ng mga mensahe mula sa unknown number. Hindi na ito tawag, kundi mga text message na lamang. Masaya ba ang pagiging reyna ng isang kahariang nakatayo sa kasinungalingan? Magkano ang halaga ng pangalan ng mga delyon? Bayaran mo kami. Sino sila? Paano nila nalaman ang numero niya? At ano ang ibig sabihin nilang kikasinungalingan? Ang mga tanong ay parang mga anay na unti-unting sumisira sa pundasyon ng kanyang pagkatao. Pakiramdam niya ay naglalakad siya sa manipis na yelo at anumang oras ay maaari itong bumigay. Wala siyang mapagsabihan. Ang kanyang ina. Impossible. Ang relasyon nila ay mas malala pa kaysa dati. Ang kanyang Tio Mateo. Siya na ngayon ang sentro ng kanyang hinala. Ang mga gwardiya at tauhan. Mga bayaran sila, hindi niya alam kung kanino ang kanilang tunay na katapatan. Napasandal siya sa kanyang silya, napapikit at hinilot ang kanyang sentido. Ramdam niya ang pag-iisa. Isang malalim at nakalulunod na pag-iisa. At sa gitna ng kadilimang iyon, isang pangalan ang pumasok sa kanyang isipan. Marco Santos. Ang lalaking nagligtas sa kanya. Ang lalaking may matatalim na mata ngunit may dedikasyon sa trabaho. Ang lalaking tila hindi natatakot sa kanya. Mayroon siyang naramdaman noong gabing iyon sa isang pakiramdam ng katatagan, isang uri ng integridad na matagal na niyang hindi nakikita sa mga taong nakapaligid sa kanya. Isang mapanganib na ideya ang nabuo sa kanyang isipan. Paano kung siya ang hihingan niya ng tulong? Isa siyang tagalabas sa isang banda, ngunit isa ring tagaloob. Alam niya ang takbo ng hasyenda, ngunit hindi siya bahagi ng mga lihim at politika ng pamilya De Leon. Ngunit paano niya ito gagawin? Paano niya lalapitan ang isang taong ang ama ay ipinakulong niya nang hindi nagmumukhang desperada o kahinahinala? Kinabukasan, gumawa siya ng desisyon. Nagkunwari siyang may kailangang inspeksyonin sa Zona 3, kung saan nagtatrabaho si Marco sa bagong irrigation system. Ginamit niya ang kanyang lumang pickup truck sa halip na ang mamahaling easy, isang paraan para hindi masyadong agawin ang pansin. Naabutan niya si Marco na nakikipag-usap sa ilang manggagawa, ipinapaliwanag ang isang bahagi ng plano. Ang paraan ng kanyang pagsasalita ay kalmado at malinaw. Ang mga manggagawa ay nakikinig ng may respeto. Nang makita siya ni Marco, nagbago ang ekspresyon nito. Ang pagiging komportable ay napalitan ng formalidad. Ma'am, bati nito, lumalayo ng bahagya sa mga kasama. May problema po ba sa sistema? Wala, sagot ni Ara, pilit na pinapanatili ang kanyang postura bilang boss. Gusto ko lang makita ang progreso. Tumango si Marco at nagsimulang magpaliwanag tungkol sa mga tubo at sa water pressure. Ngunit hindi sa mga teknikal na detalye nakatuon ang isip ni Ara. Pinagmamasdan niya ito, sinusuri, tinatantya. Maaari ba kitang pagkatiwalaan? Iyon ang tanong na paulit-ulit sa kanyang isipan. Matapos ang inspeksyon, nang maghihiwalay na sila, pinigilan niya ito. Santos. Lumingon ito. Po, ma'am? Samahan mo ako. May gusto akong puntahan. Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Sumakay siya sa pickup at binuksan ang pinto sa passenger side, isang malinaw na imbitasyon. Nag-alinlangan si Marco ng isang segundo bago sumakay. Nagmaneho si Ara palayo sa sentro ng hasyenda, patungo sa isang lugar na bibihirang puntahan ng mga tao, isang maliit na lawa na napapalibutan ng malalaking puno ng akasya. Ito ang lugar kung saan sila madalas magpiknik ng kanyang ama noong bata pa siya. Isang lugar ng masasayang alaala. Isang lugar na ligtas. Ipinatay niya ang makina ng sasakyan. Ang tanging maririnig ay ang huni ng mga ibon at ang banayad na pagaspas ng mga dahon. Bakit po tayo nandito, ma'am? Tanong ni Marco, binabasag ang katahimikan. Huminga ng malalim si Ara, kinakalap ang lahat ng kanyang lakas ng loob. Ito na iyon. Wala nang atrasan.
Dahan-dahan niyang kinuha ang isang ledger mula sa ilalim ng kanyang upuan, isa sa mga lumang financial record na may mga kahina-hinalang entry. Tumingin siya kay Marco, hindi na bilang si Carmela de Leon na reyna ng hacienda, kundi bilang si Ara, isang babaeng nalilito at natatakot. Inabot niya ang ledger kay Marco. Nagtataka itong tumingin sa kanya bago ito kinuha. May mali dito, Marco, sabi niya, at nagulat siya sa sarili niyang boses. Ito ay nanginginig, halos basag. Maraming pera ang nawawala. At lahat ng transaksyon pinirmahan ng Tio Mateo ko. Binuklat ni Marco ang ledger, ang kanyang mga mata ay mabilis na sinusuri ang mga numero. Kumunot ang kanyang noo, senyales na nakikita rin niya ang nakita ni Ara. Tumingin si Ara sa lawa, ang mga mata ay bahagyang lumuha. May mga tumatawag sa akin, nagte-text. Nagbabanta. Sinasabi nilang may ginawang masama si Papa. Na kailangan kong magbayad. Ang kanyang boses ay tuluyan ng nabasag. Ang pader na itinayo niya sa loob ng maraming linggo ay gumuho na. Hindi ko na alam kung sino ang paniniwalaan ko. Hindi ko na alam kung ano ang totoo. Ibinaba niya ang kanyang tingin at tinitigan ang kanyang mga kamay na nakapatong sa kanyang kandungan. At sa tingin ko humina ang kanyang boses, halos isang bulong na lang. Sa tingin ko, may kinalaman si Tio Mateo sa pagkamatay ni Papa. Ang pagsasabi ng mga salitang iyon ng malakas ay nagbigay dito ng isang nakakatakot na katotohanan. Iyon ang unang pagkakataon na inamin niya ito, kahit sa sarili niya. Itinaas niya ang kanyang mga mata at sinalubong ang tingin ni Marco. Ang inaasahan niyang makita ay paghusga, o kaya ikasiyahan na ang pamilyang nagpahirap sa kanila ay siya namang nagkakagulo. Ngunit ang nakita niya ay isang bagay na hindi niya inaasahan. Ang nakita niya sa mga mata ni Marco ay gulat, pag-aalala, at higit sa lahat, isang malalim na pag-unawa. Ang mga huling salita ni Ara de Leon ay bumagsak sa katahimikan ng paligid na parang isang malaking bato na inihulog sa kalmadong tubig ng lawa. Sa tingin ko, may kinalaman si Tio Mateo sa pagkamatay ni Papa. Napatitig si Marco sa kanya, sinusubukang iproseso ang bigat ng kanyang binitawang salita. Ito ang babaeng yari sa yelo, ang reynang walang emosyon. Ngunit ang kaharap niya ngayon ay si Ara, isang babaeng nalulunod na ang tanging kinakapitan ay ang kapirasong pag-asa na iniaalok niya. Ang kanyang mga mata, na dati ilaging may pader, ay bukas na ngayon nagpapakita ng takot, kalituhan, at isang desperadong pangangailangan ng tulong. Ang unang pumasok sa isip ni Marco ay ang kanyang ama. Ang galit. Ang sama ng loob. Ito ang pamilyang sumira sa kanila. Ngunit habang tinititigan niya ang nanginginig na mga balikat ni Ara, at ang mga luhang nagbabadyang pumatak sa mga mata nito, ang galit ay unti-unting napalitan ng ibang damdamin. Pag-unawa. At isang bagay na mas malalim pa. Bakit ako? Tanong ni Marco, ang boses ay mahina. Bakit sa akin mo sinasabi ito? Dahil hindi ko na alam kung sino pa ang pagkakatiwalaan ko, aminado ni Ara, ang boses ay basag. Dahil ikaw nakita mo ang totoong nangyayari sa hacienda. At dahil sa kabila ng lahat, nanatili ka. Isang desisyon ang nabuo sa isipan ni Marco. Isang desisyong mas malaki pa kaysa sa kanyang personal na galit. Kung totoo ang sinasabi ni Ara, kung may kinalaman si Mateo de Leon sa pagkamatay ni Don Ricardo, kung gayon, ang pagkakakulong ng kanyang ama ay hindi lang simpleng kapabayaan. Isa itong piyesa sa isang mas malaking laro. Ang pagtulong kay Ara ay hindi na lang pagtulong sa isang De Leon. Ito na ang tanging paraan para malaman ang katotohanan at mapalaya ang kanyang ama. Huminga siya ng malalim. Mayroon din akong dapat sabihin sa iyo. Tumingin sa kanya si Ara, ang mga matay puno ng pagtatanong. Ilang araw bago namatay ang papa mo, panimula ni Marco, pinipilit na alalahanin ang bawat detalye. Nasa may lumang kamalig ako noon, kinukuha ang ilang gamit. Hindi nila alam na nandoon ako. Narinig ko silang nag-uusap nagtatalo. Ang papa mo at si Congressman Valderrama. Nakita ni Marco ang biglaang pagbabago sa mukha ni Ara. Nanlaki ang mga mata nito. Si Congressman Valderrama? Ang kasama ni Mama? Tumango si Marco. Nagsisigawan sila. Tungkol sa isang utang. Tungkol sa mga sikretong transaksyon na maaaring sumira sa kanilang dalawa. Nagbanta ang papa mo na ilalabas niya ang lahat kung hindi siya titigilan ni Valderrama.
Natakot ako noon kaya hindi ko sinabi kahit kanino. Ang mga piraso ng puzzle ay nagsimulang magkabit-kabit sa kanilang mga isipan. Ang nawawalang pera sa ledger. Ang mga transaksyon na pinirmahan ni Tio Mateo. Ang pagtatalo ni Don Ricardo at ni Congressman Valderrama. Ang biglaang pagiging malapit ni Senora Isabela at ng kongresista. At ang mga text message na natatanggap ni Ara. Hindi na ito mga hiwa-hiwalay na pangyayari. Lahat ay konektado. Kailangan nating makahanap ng ebidensya, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay mayroon ng bagong determinasyon. Hindi na siya ang biktimang nagmamakaawa, isa na siyang kakampi. Saan tayo magsisimula? Tanong ni Ara, ang pag-asa ay unti-unting bumabalik sa kanyang boses. Sa lugar kung saan itinatago ang lahat ng sikreto, sagot ni Marco. Sa lumang opisina ng papa mo. Kinagabihan, sa ilalim ng dilim, ipinatupad nila ang kanilang plano. Habang abala ang lahat sa mansyon, dahan-dahan silang pumasok sa opisina. Ang bawat anino ay tila isang kaaway, ang bawat kaluskos ay nagpapakaba sa kanilang mga dibdib. Naghiwalay sila, si Ara sa mga filing cabinet, si Marco sa mga estante ng libro. Wala dito, bulong ni Ara pagkalipas ng halos 1 oras. Mga lumang kontrata at titulo ng lupa lang. Dapat mayroon pa, sabi ni Marco, hinahaplos ang mga lomo ng makakapal na libro. Ang isang taong tulad ni Don Ricardo, isang taong maingat, ay tiyak na may itinatagong mahalaga. Pinagmasdan niya ang mga libro. Karamihan ay tungkol sa agrikultura at kasaysayan. Ngunit isang libro ang nakaagaw ng kanyang pansin. Isang lumang edisyon ng Noli Me Tangere. Paboritong libro raw iyon ng Don, ayon sa kwento ng kanyang ama. Kinuha niya ito. Mas mabigat ito kaysa sa inaasahan niya. Nang buksan niya ito, isang maliit na siwang sa gitna ng mga pahina ang tumambad sa kanya. May inukit sa loob. At sa loob ng maliit na espasyong iyon ay isang maliit at antigong susi. Ara, tawag niya, ipinakita ang susi. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa ibabaw ng libro. Isang ngiti, isang tunay at hindi pilit na ngiti, ang sumilay sa mga labi ni Ara sa unang pagkakataon. Ang ngiting iyon ay tila nagbigay liwanag sa buong silid. Ngunit ang kanilang sandali ng tagumpay ay biglang naputol nang makarinig sila ng mga yabag papalapit sa pasilyo. May tao, bulong ni Ara, ang mukha'y biglang namutla. Walang oras para magtago ng maayos. Ang tanging malapit na lugar ay isang mataas na aparador na nakasandal sa pader. Mabilis na hinila ni Marco si Ara at itinulak sila pareho sa maliit na espasyo sa pagitan ng aparador at ng pader, tinakpan sila ng isang makapal na kortina. Ang kanilang mga katawan ay magkadikit. Ang dibdib ni Marco ay nakasandal sa likod ni Ara. Naririnig niya ang mabilis na tibok ng puso nito, o baka puso na rin niya. Ang init ng katawan nito ay tumatago sa manipis na tela ng kanyang damit. Ang amoy ng pabango nito ay pumuno sa kanyang mga sentido. Hawak niya ang kanyang hininga, takot na baka marinig sila. Bumukas ang pinto ng opisina. Isang liwanag mula sa flashlight ang gumuhit sa sahig. Pumasok si Tio Mateo. Narinig nila ang pagbukas at pagsara ng mga drawer. Tila may hinahanap. Pagkatapos ng ilang sandali, narinig nila itong bumulong sa sarili, na saan na kaya iyon at lumabas na rin. Naghintay pa sila ng ilang minuto bago huminga ng maluwag. Nang maramdaman nilang ligtas na, dahan-dahang gumalaw si Ara. Pagharap nito, ang kanilang mga mukha ay ilang pulgada na lang ang pagitan. Ang kanilang mga hininga ay naghahalo sa masikip na espasyo. Ang mga mata ni Ara ay nakatitig sa kanyang mga mata, pagkatapos ay bumaba sa kanyang mga labi. Ang oras ay tila huminto. Ang mundo sa labas ay naglaho. Ang naroon na lang ay silang dalawa, sa gitna ng dilim, sa gitna ng panganib. Dahan-dahang inilapit ni Marco ang kanyang mukha. Nakita niyang bahagyang pumikit si Ara, isang tahimik na pagsang-ayon. Malapit na. 1 pulgada na lang. Biglang, isang malakas na tunog ng sirena mula sa isang dumaang sasakyan sa malayo ang bumasag sa mahika. Para silang nagising sa isang panaginip. Mabilis na lumayo si Ara, ang mukha'y namumula. Kailangan na nating umalis dito, sabi nito, iniiwasan ang kanyang tingin. Tumango si Marco, medyo nahihiya ngunit puno ng isang bagong damdamin. Lumabas sila ng opisina at naghiwalay ng landas, ngunit bago umalis si Ara, lumingon ito. Magkita tayo bukas sa din mo.
Tanghalian. Magdala ka ng pagkain. Kinabukasan, sa unang pagkakataon, hindi sila si Maam at si Amy Santos. Sila ay sina Ara at Marco, nagsasalo sa isang simpleng tanghalian ng adobo at kanin sa loob ng maliit na kwarto ni Marco. Nag-uusap sila tungkol sa mga bagay na walang kinalaman sa hasyenda, tungkol sa buhay sa Maynila, sa pangarap ni Marco na magkaroon ng sariling sakahan, sa pag-ibig ni Ara sa mga lumang pelikula. Sa bawat tawa, sa bawat kwento, ang pader sa pagitan nila ay lalong nababawasan. Pagkatapos kumain, inilabas nila ang susi. Saan ito nababagay? Sinubukan nila ito sa lahat ng drawer, ngunit walang gumana. Teka, sabi ni Ara, tila may naalala. Lumapit siya sa isang malaking painting ng hasyenda na nakasabit sa dingding ng opisina, isang regalo kay Don Ricardo noong kaarawan nito. Sa likod ng painting, nakatago sa frame, ay isang maliit na keyhole na halos hindi mapansin. Nanginginig ang mga kamay, isinuksok ni Ara ang susi. Umikot ito ng may marahang kiklik. Isang maliit na compartment ang bumukas. Isang secret compartment. Inaasahan nilang makakita ng mga dokumento, ng mga ledger, o marahil ay pera. Ngunit ang nasa loob ay hindi iyon. Ang laman ng compartment ay isang maliit na kahon na yari sa kahoy. Sa loob nito, mayroong isang sulat na nakatiklop, ang sobre ay para kay Isabela, aking mahal. At sa tabi nito, isang bagay na hindi nila inaasahan. Isang maliit, itim na microcassette recorder. Nagkatinginan sila, ang mga puso ay kumakabog ng mabilis. Dahan-dahang kinuha ni Ara ang recorder. Ang kanyang daliri ay nag-aalangan sa ibabaw ng T-play button. Huminga siya ng malalim at pagkatapos ay pinindot ito. Isang mahinang hiss ang unang narinig at pagkatapos isang pamilyar na boses ang pumuno sa silid. Ang boses ni Don Ricardo de Leon. Ang boses ni Don Ricardo de Leon na nagmumula sa maliit na speaker ng recorder ay tila isang multo mula sa nakaraan. Hindi ito ang malakas at may otoridad na boses na nakasanayan ni Ara. Ito ay boses ng isang taong pagod, puno ng bigat at pagsisisi. Nakaupo sila ni Marco sa sahig ng opisina, ang kanilang mga balikat ay halos magkadikit, ang kanilang buong atensyon ay nakatuon sa bawat salitang lumalabas. Kung pinakikinggan mo ito, Isabela, o marahil ikaw, Ara, anak, nangangahulugan itong wala na ako. At nangangahulugan din itong ang mga kasinungalingan ay nagsisimula ng lumabas. Isang malalim na buntong hininga ang narinig mula sa recorder. Ang totoo, may mga pagkakamali akong nagawa. Malalaking pagkakamali. Ilang taon na ang nakalipas, nang halos malugi ang hasyenda, gumawa ako ng isang kasunduan. Isang kasunduan kay Congressman Valderrama. Gumamit kami ng mga front company para sa mga proyektong gobyerno, mga ghost project. Pera na dapat sana ay para sa taumbayan na punta sa amin para isalba ang hasyenda. Napahawak si Ara sa kanyang bibig, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Ang kanyang ama, ang Don Ricardo na kanyang tinitingala, ang haligi ng kanilang komunidad. Isang korap. Ang katotohanan ay isang matalim na sampal. Tumingin siya kay Marco na ang mukha ay seryoso at nakikinig ng mabuti. Akala ko'y tapos na, patuloy ng boses. Ngunit si Valderrama hindi siya marunong makontento. At ang kapatid ko si Mateo nalaman niya. Ginamit niya ang impormasyong iyon para gipitin ako. Para kontrolin ako. Bawat perma niya sa mga tseke na iyan, bawat miscellaneous expense ay porsyento niya. Pera para sa kanyang katahimikan. Ang lahat ay nagiging malinaw na ngayon. Ang mga nawawalang pondo. Ang kapangyarihan ni Tio Mateo. Ang pagmamanipula nito sa kanya. Hindi ito pagmamalasakit. Ito ay kasakiman. Ngayon, gusto na nilang kunin ang lahat. Si Valderrama at si Mateo. Nagbanta ako na isisiwalat ko ang lahat. Ngunit alam kong hindi sila papayag. Mapanganib sila. Kung may mangyaring masama sa akin, Ara, huwag kang maniniwala na ito'y aksidente. Pinahamak ni Mateo ang preno ng aking sasakyan noong nakaraang linggo, mabuti na lang at napansin ko. Ngayon, alam kong ang kabayo ko ang susunod niyang target. Mahilig siyang mag-isip ng mga aksidente. Isang malamig na takot ang gumapang sa buong katawan ni Ara. Hindi ito aksidente. Ito ay pagpatay. Pinatay ng sarili niyang tiyuhin ang kanyang ama. Isabela, mahal ko, patawarin mo ako.
Itinago ko ito sa iyo para protektahan ka. Ara, anak, patawarin mo ako sa pagiging isang amang hindi perpekto. Ang lahat ng ito ginawa ko para sa inyo. Para sa hasyenda. Ngunit sa huli ang kasakiman ang nanalo. Mag-iingat kayo, di. At doon nagtapos ang recording, sinundan ng isang mahabang katahimikan. Nakatulala lang si Ara, ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang imahe ng kanyang ama ay nabasag at nabuong muli sa kanyang isipan, hindi na isang perpektong idolo, kundi isang taong nagkamali, isang taong nagmahal, isang taong pinaslang. Si Marco ay tahimik lang sa kanyang tabi, hinayaan siyang ilabas ang lahat ng sakit. Pagkatapos ng ilang sandali, marahan nitong ipinatong ang kamay sa kanyang balikat, isang simpleng galaw ng suporta na mas mabisa pa kaysa sa anumang salita. Nang medyo kumalma na siya, kinuha niya ang nakatiklop na sulat. Nanginginig ang mga kamay, binuksan niya ito. Ito ay sulat kamay ng kanyang ama, para sa kanyang ina. Isabela, aking mahal. Kung binabasa mo ito, marahil ay galit ka sa akin. Galit ka sa mga lihim na itinago ko. Ngunit maniwala ka, ang pag-ibig ko sa iyo at kay Ara ang tanging bagay na totoo sa buhay ko. Si Valderrama alam kong siya ang iyong nakaraan. At marahil, siya rin ang iyong magiging kinabukasan. Ngunit tandaan mo, anuman ang mangyari, ang puso ko ay sa iyo lamang, hanggang sa huli. Ang sulat na iyon ang huling patak. Ang galit ni Ara sa kanyang ina, ang sama ng loob, ay biglang naglaho, napalitan ng isang malalim na pag-unawa. Ang kanyang ina si Senora Isabela, ano nga ba ang tunay niyang papel sa lahat ng ito? Kailangan kong makausap si Mama, sabi ni Ara, tumatayo, ang kanyang determinasyon ay muling bumabalik, mas matatag kaysa dati. Dumiretso si Ara sa silid ng kanyang ina. Naabutan niya itong nakaupo sa may bintana, nakatingin sa kadiliman sa labas. Mama, tawag ni Ara. Lumingon si Senora Isabela, ang mukha'y nagpapakita ng pagod. Ara, kung naparito ka para muling makipagtalod. Hindi po, putol ni Ara. Lumapit siya at umupo sa harap nito. Inilapag niya ang sulat at ang microcassette recorder sa mesang nasa pagitan nila. Naparito po ako para makinig. Ang mga mata ni Senora Isabela ay nanlaki nang makita ang mga bagay na iyon. Dahan-dahan niyang kinuha ang sulat, binasa ito, at ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Alam mo na, bulong nito. Tumango si Ara. Hindi po lahat. Gusto kong malaman ang totoo galing sa inyo. Huminga ng malalim si Senora Isabela, at sa wakas, ibinuhos niya ang lahat. Kami ni Valderrama ay may nakaraan. Ngunit matagal na iyong tapos. Nang mamatay ang papa mo, nilapitan niya ako. Hindi para sa romansa, Ara. Kundi para sa kapangyarihan. Alam niya ang mga sikreto ninyo. Gusto niyang gamitin iyon para makuha ang hasyenda. Ang paglapit ko sa kanya, ang pagpayag kong makipagkita sa kanya, ay isang desperadong paraan para malaman kung ano ang mga plano niya. Para bantayan siya. Para protektahan ka. Tinitigan ni Ara ang kanyang ina, ang babaeng inakala niyang marupok at makasarili. Ngayon, nakikita niya ang tunay nitong anyo, isang leon ang handang gawin ang lahat para protektahan ang kanyang anak. Bakit hindi ninyo sinabi sa akin? Tanong ni Ara, ang boses ay puno ng pagsisisi. Dahil ayokong madamay ka pa. Dahil gusto kong isipin mo na matatag ako, na kaya kong harapin ito. Patawarin mo ako, anak, kung sa aking pagprotekta ay nasaktan kita, sabi ni Senora Isabela, inaabot ang kamay ni Ara. Sa pagkakataong iyon, ang pader na matagal nang naghihiwalay sa kanila ay tuluyan ng gumuho. Niyakap ni Ara ang kanyang ina, isang yakap na puno ng mga salitang hindi nila masabi, patawad, pasasalamat, pagmamahal. Nag-iyakan silang dalawa, hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa ginhawang dulot ng katotohanan. Kinabukasan, may bago ng liwanag sa mansyon ng mga De Leon. Hindi na sila nag-iisa. Magkakasama na sila. Si Ara, si Marco at si Senora Isabela. Nagplano sila. Si Isabela ang tumawag kay Congressman Valderrama, sinabing alam na nila ang lahat at hawak nila ang ebidensya. Isang tahimik na babala para hindi na ito makakilos pa. Ang huling hakbang ay ang pinakamahalaga. Pumunta si Ara sa kulungan para dalawin si Mang Turing, ang ama ni Marco. Nakita niya ang isang matandang lalaki na pinanghinaan na ng loob, ngunit may dignidad pa rin sa mga mata.
Mang Turing, sabi ni Ara, ang boses ay puno ng respeto at pagsisisi. Ako po si Ara de Leon. Kilala kita, senorita, sagot nito. Naparito po ako para humingi ng tawad, sabi ni Ara, tinititigan ito sa mata. Nagkamali po ako. Nabulag ako ng galit at sakit. Ngunit ngayon, alam ko na po ang katotohanan. Pangako po, ilalabas ko kayo dyan. Kayo at ang lahat ng kasamahan ninyo. Ibabalik ko po ang hustisya sa hasyenda. Isang butil ng luha ang pumatak sa mata ng matanda. Hindi ito nagsalita, ngunit ang marahan nitong pagtango ay sapat na. Nang hapong iyon, magkasamang nagpunta si Ara at Marco sa istasyon ng pulis. Dala nila ang recorder at ang mga kopya ng ledger. Ibinigay nila ang kanilang salaysay sa hepe ng pulisya, isang matandang opisyal na may utang na loob kay Don Ricardo. Sa wakas, ang gulong ng hustisya ay nagsimula ng umikot. Pakiramdam ni Ara ay nabunutan siya ng isang napakabigat na tinik. Habang papalabas sila ng istasyon, ang sikat ng araw ay tila mas maliwanag. Ngumiti siya kay Marco, isang tunay na ngiti ng pasasalamat at pag-asa. Salamat, Marco, sabi niya. Hindi ko ito magagawa kung wala ka. Ngumiti rin si Marco. Magkasama tayo rito, Ara. Ito ang unang pagkakataon na tinawag siya nito sa kanyang pangalan ng walang i-maam-ti o ti senorita. At ang tunog niyon ay tama. Masaya silang naglalakad patungo sa sasakyan. Ngunit habang tumatawid sila sa kalsada, isang itim na van na walang plaka ang biglang humarurot mula sa kanto, diretsong papalapit sa kanila. Ang lahat ay nangyari ng napakabilis. Ang liwanag ng araw ay biglang napalitan ng anino ng papalapit na kamatayan. Ang tanging narinig ni Ara ay isang malakas na sigaw. Ara! Naramdaman niya ang isang malakas na tulak mula sa kanyang tagiliran, kasabay ng nakabibinging tunog ng pagpreno ng gulong at pagbagsak ng isang katawan sa semento. Ang sigaw ni Marco ay umalinggaw sa pandinig ni Ara, kasabay ng malakas na puwersang nagpatumba sa kanya sa semento. Sa isang iglap, ang maliwanag na hapon ay naging isang magulong tanawin ng alikabok, ng nakabibinging tunog ng humaharurot na sasakyan at ng matinis na sigaw ng mga tao sa paligid. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, ang una niyang nakita ay ang itim na van na mabilis na nawawala sa kanto. Pagkatapos, ang pangalawa niyang nakita ang dumurog sa kanyang puso. Nakahandusay si Marco sa kalsada, ilang talampakan lang mula sa kanya. Hindi ito gumagalaw. Marco! Isang sigaw na nagmula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Gumapang siya papalapit, hindi ininda ang sakit ng mga gasgas sa kanyang mga braso at binti. Ang tanging mahalaga ay ang lalaking nakahiga roon. Marco, gumising ka, pagmamakaawa niya, marahang tinatapik ang pisngi nito. Marco, pakiusap. Ang kanyang mga luha ay nagsimulang pumatak sa mukha ni Marco. Nakita niya ang dugo na umaagos mula sa isang sugat sa ulo nito. Ang takot na naramdaman niya sa loob ng mga nakaraang linggo ay walang-wala kumpara sa nagielong takot na bumalot sa kanya ngayon. Ang takot na mawala ito. Tulungan niyo kami, sigaw niya sa mga taong nagsisimula ng magkumpol. Tumawag kayo ng ambulansya. Niyakap niya si Marco, idinikit ang kanyang tainga sa dibdib nito. At doon, narinig niya ito, isang mahina, ngunit tuloy-tuloy na tibok ng puso. Isang himala. Isang pag-asa. Ang mga sumunod na oras ay isang malabong pagkakasunod-sunod ng mga tunog ng sirena, ng mga puting ilaw ng ospital, at ng mahabang paghihintay sa labas ng emergency room. Kasama niya si Senora Isabela, na ang presensya ay nagbibigay sa kanya ng lakas. Sa wakas, lumabas ang isang doktor. He's stable, sabi ng doktor. He has a concussion and a fractured arm, but he will be fine. He's a very lucky man. Isang malalim na hininga ng ginhawa ang pinakawalan ni Ara, na halos ikabwal niya kung hindi siya inalalayan ng kanyang ina. Buhay siya. Ligtas siya. At iniligtas siya nito. Nagising si Marco sa amoy ng antiseptic at sa isang pamilyar na bigat sa kanyang kamay. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ang unang nakita niya ay ang puting kisame ng isang silid sa ospital. Pagkatapos, ibinaba niya ang kanyang tingin. Nakaupo sa isang silya sa tabi ng kanyang kama si Ara, mahimbing na natutulog. Ang ulo nito ay nakasandal sa gilid ng kama, ang kamay nito ay mahigpit na nakahawak sa kanyang kamay. Kahit sa pagtulog, baka sa mukha nito ang pagod at pag-aalala.
Ang reyna ng hasyenda ay naroon, nagbabantay sa kanya, ang buhok ay magulo at ang mamahaling damit ay may bahid ng alikabok at dugo. Sa sandaling iyon, para kay Marco, siya ang pinakamagandang babae sa buong mundo. Dahan-dahan niyang sinubukang gumalaw, ngunit isang matinding sakit ang kanyang naramdaman sa kanyang braso at ulo. Napaungol siya ng bahagya. Ang maliit na tunog na iyon ay sapat na para magising si Ara. Bigla itong napaangat ng ulo, ang mga matay gulat bago napuno ng laking ginhawa. Marco! Gising ka na! Ara, sabi ni Marco, ang boses ay paos. Okay ka lang ba? Hindi ka ba nasaktan? Iyon ang unang mga salitang lumabas sa bibig niya. Hindi tungkol sa sarili, kundi tungkol sa kanya. Isang panibagong alon ng luha ang namuo sa mga mata ni Ara, ngunit sa pagkakataong ito, luha ng pasasalamat. Ako dapat ang nagtatanong diyan sa iyo, sabi nito, hinigpitan ang hawak sa kanyang kamay. Iniligtas mo ako. Iniligtas mo ang buhay ko. Gagawin ko ulit, sabi ni Marco, tinititigan ito sa mga mata. Kahit ilang beses pa. Sa mga sumunod na araw, habang nagpapagaling si Marco, ang gulong ng hustisya ay mabilis na umikot. Dahil sa recording, sa salaysay ni Ara, at sa bigong pagtatangkang pagpatay, walang nagawa si Tio Mateo at Congressman Valderrama kundi sumuko. Ang kanilang mga kasalanan, pagnanakaw, panloloko at pagpaslang ay nabunyag. Ang pinakamatamis na tagumpay para kay Marco ay ang araw na napalaya ang kanyang ama. Sa gate ng presinto, isang madamdaming pagyayakapan ang naganap. Patawarin mo ako, Tay, sabi ni Marco, ang boses ay basag. Anak, wala kang kasalanan, sagot ni Mang Turing, tinatapik ang likod niya. Ikaw ang bayani dito. Ikaw ang nagligtas sa aming lahat. Sa likod nila, nakatayo si Ara. Dahan-dahan itong lumapit. Mang Turing. Aling Nena di. Sabi nito sa mahinang boses. Ako po ang dapat humingin ang tawad sa inyong lahat. Isang katahimikan ang namayani. Ngumiti si Mang Turing. Tapos na iyon, senorita. Ang mahalaga ay ang ngayon at ang bukas. Ang mga salita ni Mang Turing ay nag-iwan ng malalim na marka kay Ara. Ang pagpapatawad. Ang pag-asa. Iyon ang mga bagay na kailangan ng Hacienda de Leon. Makalipas ang isang linggo, ipinatawag ni Ara ang lahat ng dating manggagawa. Tumayo siya sa harap nila sa plaza, sa parehong lugar kung saan sila nagtipon sa ilalim ng ulan noong una siyang dumating. Ngunit ngayon ang araw ay maliwanag. Wala na ang malamig at mayabang na reyna. Ang kaharap nila ay si Carmela, ang anak ni Don Ricardo, na may pusong bukas at puno ng pagsisisi. Alam ko na walang salita ang sapat para itama ang mga pagkakamali ko, panimula niya. Ang boses ay matatag ngunit puno ng kababaang loob. Nabulag ako ng sakit at galit. Nagpadala ako sa maling payo. At dahil doon, lahat kayo ay nasaktan. Mula sa kaibuturan ng aking puso, humihingi ako ng tawad. Yumuko siya ng malalim, isang galaw ng respeto na hindi pa nagagawa ng sinumang De Leon sa harap nila. Nais kong anyayahan kayong lahat na bumalik sa hacienda, patuloy niya. Hindi bilang mga simpleng manggagawa, kundi bilang mga kasosyo. Magkakaroon ng bagong kontrata, mas mataas na sahod at mga benepisyo. Itatayo nating muli ang Hacienda de Leon ng magkakasama. Isang bulungan ang kumalat sa mga tao, sinundan ng palakpakan. Isang palakpakan na nagsimula ng mahina at unti-unting lumakas, isang tunog ng pag-asa at bagong simula. Nakita ni Ara si Marco sa gilid, ang braso nito ay nakasling pa, nakangiti sa kanya. Ang ngiting iyon ang nagbigay sa kanya ng lakas. Isang hapon, ilang buwan matapos ang lahat ng kaguluhan, magkasama silang nakatayo sa isang burol, tanaw ang lunti ang mga bukirin ng hacienda. Ang hangin ay sariwa, ang tunog ng mga traktora ay musika sa kanilang pandinig. Ang ganda, bulong ni Ara. Maganda nga, sabi ni Marco, ngunit hindi sa tanawin siya nakatingin. Nakatingin ito sa kanya. Ara, sabi nito, hinawakan ang kanyang kamay. Mula sa ulan hanggang sa ospital, mula sa pagdududa hanggang sa pagtitiwala, iisa lang ang hindi nagbago. Ang nararamdaman ko. Humarap siya rito. Ang puso niya ay kumakabog ng mabilis. Mahal kita, Ara. Mahal kita hindi bilang Senorita de Leon, kundi bilang ikaw. Bilang si Ara na matapang, matalino, at may pusong marunong masaktan at magmahal. Mahal kita.
Hindi na napigilan ni Ara ang mga luha ng kaligayahan. Mahal din kita, Marco. Ikaw ang nagturo sa akin kung paano muling magtiwala, kung paano magpatawad, at kung paano magmahal. Sa ilalim ng papalubog na araw, sa ibabaw ng lupaing kanilang ipinaglaban, ibinigay nila ang kanilang unang tunay na halik. Isang halik na naglalaman ng lahat ng sakit ng nakaraan at lahat ng pangako ng hinaharap. Makalipas ang ilang taon, ang Hacienda de Leon ay mas masagana pa kaysa dati. Ito ay naging isang modelo ng modernong agrikultura at makatarungang paggawa, salamat sa pinagsamang talino ni Engineer Marco Santos at sa matatag na pamumuno ng isihi nitong si Carmela de Leon Santos. Isang maaraw na linggo, isang masayang salu-salo ang nagaganap sa hardin ng mansyon. Si Senora Isabela, na may ngiti na sa kanyang mga mata, ay masayang kalaro ang kanyang apo, isang makulit na 5 taong gulang na batang lalaki na may mga mata ng kanyang ina at ngiti ng kanyang ama. Si Mang Turing at Aling Nena ay naroon din, itinuturing na kapamilya. Mula sa veranda, pinanood ni na Marco at Ara ang masayang tanawin, magkahawak kamay. Handa ka na ba para sa susunod na kabanata, mahal ko? Tanong ni Marco, hinahalikan ang gilid ng ulo ni Ara. Ngumiti si Ara, isinandal ang kanyang ulo sa balikat nito, habang pinagmamasdan ang bukang liwayway ng kanilang buhay. Kasama ka, lagi akong handa. At dito nagtatapos ang kwento ni na Marco at Ara. Mga minamahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pagsama sa amin sa paglalakbay na ito sa Hacienda de Leon. Sa bawat kabanatang aking isinulat, tila nabubuhay sina Marco at Ara sa aking harapan. Naramdaman ko ang kanilang bigat, ang kanilang pighati, at higit sa lahat, ang kanilang pag-asang hindi kailanman nagpatinag. Ang kwentong ito ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang matatagpuan sa gitna ng kasiyahan, kundi lalo na sa panahon ng pagsubok. Ito ay may kakayahang maghilom ng pinakamalalim na sugat at magbigay liwanag sa pinakamadilim na landas. Ito rin ay isang kwento ng pagpapatawad sa mga nagkasala sa atin, at ang mas mahirap, ang pagpapatawad sa ating mga sarili upang tayo'y makalaya. At sa huli, ito ay kwento ng pag-asa. Na kahit gaano kadilim ang gabi, laging may bukang liwayway na naghihintay. Na ang bawat pamilya, bawat komunidad, at bawat puso ay may kakayahang bumangon muli mula sa abo ng nakaraan. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong tinig. Ano ang tumatak sa inyong puso? Saang bahagi ng kwento kayo pinakanaantig? Mag-iwan lamang po kayo ng komento sa ibaba. Nais naming malaman ang inyong mga saloobin. Muli, mula sa bumubuo ng audio drama na ito, ang aming taos-pusong pasasalamat. Hanggang sa susunod nating kwentuhan.